Hello mga kaindi, magandang umaga po sa ating lahat or magandang madaling araw sa ating lahat. Pa-shoutout po ako kung okay po yung ating sound para po tayo ay magpatuloy sa ating talakayan sa araw na ito. Samahan niyo po ako sa maikling palatuntunan na ating pag-uusapan tungkol po sa Ophir, no? So bago po ang lahat, paki-shoutout po sa mga manonood na nandito. Ano po ninyo yung ating sound kung okay po yung ating sound sa oras na ito. Muli bago po tayo magpatuloy ay maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating page at YouTube channel, no. Ito po si Brother Mel at naghahatid muli sa inyo ng isang topic tungkol sa Ophir, no? Aalamin po natin kung ano yung Ophir, no? So, meron na po tayong viewers. Paki-shoutout po kung okay po yung ating sound bago po tayo magpatuloy, no? Pakisabi niyo po, paki-shoutout kung okay po yung ating sound, no? Salamat po sa inyong masugid at patuloy na pagsubaybay para sa ating palatuntunang ito, no? Hinintay ko po kung okay po yung ating sound. So, bago po tayo magpatuloy, ay nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng material, financial at suporta para sa ating pangangailangan, material, spiritual at financial. So maraming salamat sa inyong lahat, no? Okay po yun daw yung sound. So marami ring salamat at walang sawa at patuloy po kayong nakikiisa sa atin sa ating palatuntunan upang makaalam at magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga tunay na pangyayari o tunay na kaalaman para po sa ating ikatututo at ikalawak at ikauunawa ng ating pananampalataya bilang kaanib ng simbahang Katoliko. Nandito po si Brother Mel upang maghayag ng katotohanan upang hindi tayo mailigaw ng sino mang nagnanais na iligaw ang ating paniniwala at pananampalataya para sa ating simbahang Katoliko. No, tatalakayin po natin yung sinasabi lang Ophir, no? Yung sinasabi nitong mga kaibigan nating bago yata itong lumitaw na yung tungkol sa Ophir, no? Sabi nila ang Pilipinas daw yung Ophir. Gagamitan po natin ng history at even ang Biblia kung sino po at ano po yung tinutukoy na Ophir, kung anong bansa po itong Ophir na to, no? Marami kasi nagtatanong, brother, sabi ng ating mga kaibigan daw, ito daw Ophir ay Pilipinas. Pilipinas nga ba yung Ophir na tinutukoy sa Biblia na kanilang ginagamit, no? So muli, bago po ang lahat, ipanalangin po natin ang mga nangihingi ng panalangin gaya ni Brother Noel, no, na isang frontliners, si Sister Presi, Sister Lourdes, si Brother Edward, si Brother Alex, si Christina Fatashni, no, sa kanyang chemo, no, si Margie Cuo, si Juliet Kabutin, si Jess Villarina, si Kokoy Cruz at ganun din si Anwar Iqbal, no, na naway makatagpo sila ng kagalingan at kalakasang physical at spiritual na kanilang hiningi para sa kanilang kagalingan. Ganon din kay Kota Hoffman, no, na nanghihingi ng ating panalangin. Kundi ako nagkakamali, taga German ito, no. No, ipanalangin po natin at iba pang mga kapatid natin ng mga nasa kalagayang COVID, no. Lalo-lalo na yung mga frontliners sa iba't ibang panig ng daigdig at ang lahat ng mga OFW nating mga kababayang Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig na may patuloy silang lulukuban ng banal na dugo at banal na espiritu ng ating Panginoong Hesukristo at nandoon po sila sa kaligtasan ng kanilang buong pamilya. So samahan niyo po ako upang ihayag po natin ang katotohanan dito sa sinasabing sila daw ay mga Ophirian heritage, no? Sino nga ba at ano nga ba itong tinatawag nating Ophir, no? Kung di kayo aware, pagka sinabing Ophir, sasabihin ng Pilipinas. Kasi daw ang Pilipinas, marami daw ginto, sabi nila. Kasi yung Ophir doon, tumutukoy doon sa maraming ginto. Actually, lahat po ng bansa, no, meron pong mga mina ng ginto yan. Hindi lang po ang Pilipinas ang nagtataglay ng ginto, no? Mas marami po sa Middle East ang ginto. At ang ginto po ng Middle East ay maganda po yung quality nito, yung tinatawag nating kantidad, no, ng kanilang karat, no. Mataas po ang quality ng gold ng Middle East kaysa sa ating bansang Pilipinas. Kaya wag po nating sasabihin na itong Ophir daw na ito ay tumutukoy daw sa Pilipinas, no? Ano nga ba ang Ophir, no? Sabi dito,
Some region famous for its gold, no? Sabi daw ito raw ay famous, itong offer na to, ito daw ay famous, no? Sa ginto, no? Saan mababasa yan? Basahin natin kung meron po kayong, sabi nga dito sa ating source, no? Sa Easton Bible Dictionary, ito po ang sinasabi dito sa Easton Bible Dictionary. Some region famous for its gold, no? Ang Pilipinas ba, famous ba sa kanyang taglay na ginto? Sa tingin natin, famous ba ang Pilipinas sa taglay niyang ginto? Doon pa lang unang question natin, no? Kung ito ba, ang Pilipinas nga ba ay famous sa taglay-taglay niyang ginto? Kayo na po ang humatol kung Pilipinas nga ba yung sinasabing offer. Sabi dito sa unang hari, kung meron po kayong banal na kasulatan, no? Sa unang hari, chapter 9 verse 28, ito po ang sinasabi, basahin natin. Pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto at dinila nila kay Solomon. Ibig sabihin, kung sasabihin mo ang Ophir dito ay Pilipinas, nakarating na ang mga Hudyo sa Pilipinas during the time of Solomon? Hindi pa kilala ang Pilipinas that time, no? So dito mo makikita kung saan itong offer na to, no? At mababasa rin ito sa unang hari, chapter 10. Tatalakayin po natin dito, no? Chapter 10, verse 11. Ang sabi po dito, bukod dito, ang barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum, no? Itong offer na to, tanyag na tanyag to sa taglay niyang ginto. Ang Pilipinas po ba during the ancient time, kilala po ba bilang nagtataglay ng maraming ginto? Kung ating pag-aaralan sa ating Philippine history, kilala ba ang Pilipinas sa kanyang pagiging maraming gold? Hindi ba hindi? Kilala tayo sa tawag na perlas ng silangan. No, hindi tayo kinilala bilang maraming ginto sa Pilipinas. No, wala. No? Okay, another na talata, no? Kung titingnan natin sa talata na ito, no, para makita natin, no, sa Job chapter sa Kings uli, sa unang hari uli. Sa unang hari chapter 22 naman, basahin natin. Chapter 22 verse 48. Ganito po ang sinasabi, basahin natin. Nagpagawa si Jehoshaphat ng mga malalaking barko upang maglayag patungo sa Ophir at mag-uwi ng ginto. Ngunit hindi nakaalis ang mga iyon sapagkat nawasak sa Ezion Geber. No? No, yung Ophir kilalang kilala sa Biblia na tanyag at talagang maraming ginto sa lugar na yan, no? No, iyon lang po yung ibinigay kong talata at ito pa po kung inyong bubuksan sa Job chapter 22 verse 24. Mayroon po kayong Bible diyan, no? Job chapter 22 verse 24. Ganito po ang sinasabi. Basahin natin. Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok at ang mga mamahaling ginto ay ihagis mo sa ilog, no? Sabi yan sa Job chapter 22 verse 4, no? Kung titingnan nyo sa tumutukoy ito sa Ophir, no? Then sa Job 28:16, kung titingnan natin sa 28:16, ito ang sinasabi sa 28:16. Ang sabi dito, ang pinakamahal na ginto at alahas sa halaga ng karunungan ay hindi matutumbas. So tumutukoy ito sa Ophir dahil ang Ophir dito ay napakaraming taglay-taglay na ginto, no? Tingnan natin yung Isaiah, no? Isaiah chapter 13 verse 12. Ito po ang sabi dito sa Isaiah chapter 13 verse 12. Ang sabi dito. Okay. Kaunti lamang ang ititira kong tao at magiging mahirap pa silang hanapin kaysa gintong lantay na galing sa Ophir. Ayan, tinukoy na rito yung pangalang Ophir, no? Sabi ng Isaiah 13:12. Kaunti lamang ang ititira kong tao at magiging mahirap pa silang hanapin kaysa gintong lantay na galing sa Ophir, no? Hindi po ito tumutukoy sa Pilipinas, no? Sabi rito, this Ophir, sabi ng Easton Bible Dictionary, ang sabi, this word is rendered Sophir or Sophir is the Coptic name for India, no? Sa Coptic, ang tawag sa Ophir ay India, no?
no, hindi po Pilipinas ang tinutukoy, no? Sabi, this word is rendered Sopir or Sofir is the Coptic name for India. Kaya malayo at sablay yung sinasabing ito'y Pilipinas, no? Which is the rendering of Arabic version, as also of the Vulgate, yung Bible natin, no? Josephus as identify it with the Golden Chersonis, no? The Malay Peninsula, no? Malay Peninsula, sabi ni Josephus, no? Sa Malay Peninsula, no? It is now generally identified with Avira at the Mount of Indus, no? Nakita mo, no? Sabi sa India, Indus. Much may be said, however, it favor to the opinion that it was somewhere in Arabia. Nakita mo yung kanilang mga hakaka, no? Sa Arabia at sa India, hindi sa Pilipinas. Ito pa ang sabi ng ating resource, no? Ang sabi pa dito sa ating research, sa Smith Bible Dictionary naman ang sabi. Sabi dito, no? A seaport of region from which the Hebrews in the time of Solomon obtained gold, no? The gold was proverbial for its fitness, so that gold of Ophir is several times used as an expression for the fine gold. Ayan yung binasa nating mga talata, no? The word Ophir by itself is used for gold of Ophir and for gold generally, in addition to gold that vessels brought from Ophir, almug wood, and precious stone. The precise geographical situation of Ophir has long been a subject of doubt and discussion. The two countries which have divided the opinions of the learned have been Arabia and India. No? Nakita nyo na saan daw yung kanilang opinion doon, yung kanilang sapantaha, hindi po sa Pilipinas. Kung hindi, sabi dito, the opinion of the learned have been Arabia and India, no? While some have placed it in Africa, no? In 5 passages, Ophir is mentioned by name. Yung binigay ko mga talata. Unang Kings chapter 9 verse 28, basahin natin, no, sa First King, no. Binasa ko na to kanina, no. Kung inyong mamarapatin, babalikan natin, no. Kaya wag po tayong maniniwala yung sinasabing yung Ophir daw ay Pilipinas, no. Malayo po, no. Malabo po sa sabaw ng puset na ang Pilipinas kailanman hindi po papasok dito yung sinasabi nilang Ophir. Kaya itong bagong Ophirian heritage na pinapakalat na Pilipinas daw yon, malabo po sa sabaw ng puset, no? Yung sa sabaw ng puset, pag nagluto pa ka, napakaitim nun, malabo pong patunayan na ang Ophir ay ang Pilipinas. Malabo po, no? No, sagana sa ginto, ang Pilipinas ba ay sagana at maraming ginto sa tingin ninyo? No? So, hindi po, no, lahat po ng bansa ay mayroong mga ginto, pero itong Ophir na to, ayon sa mga scholar, mga dalubhasa, ito ay nasa Arabia or India or yung sa Indo Peninsula, sabi ng ating source, no, hindi tinukoy yung Pilipinas, no. Okay, so kung ating babasahin, no, doon sa ano ba yung sinabi ko sa Isaiah. Sa Isaiah ba yung sinabi ni Brother Mile? Sa unang hari, chapter 9, verse 28. Binasa ko na to kanina, no? Sabi dito, no? Sabi dito, pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto at dinala nila kay Solomon, no? Isipin mo, kung ito ay Pilipinas, kung iisipin mo kung Pilipinas to, ang ibig bang sabihin, nararating na ng mga manlalakbay na mga Hudyo, yung mga Hebrew people, yung Pilipinas, para bumili ng gold doon, na yung sinasabi nilang Ophir, no? Hindi po. Sabi dito sa ating sources, ito ay possible na nasa India or nasa Arabia, no? O Arabian Peninsula, no? Kaya wag po tayo magpapaniwala dito sa pinakakalat na ang Ophir daw ay Pilipinas. Okay, no? Another nating tatalakayin, no? Another nating tatalakayin kung ano ba itong Ophir na to. Ang sabi dito, no? Mababasa rin yan sa binasa ko, no? Sa Hari 10:12, Hari 22:18, Dos Chronicles 8:18 to 9,
chapter 8 verse 18 and chapter 9 verse 10. Basahin natin. Itong Chronicles, hindi pa natin ito nababasa, no? Sa 2 Chronicles, no? 2 Chronicles chapter 8 verse 18. Ganito ang sabi, basahin natin. Pinadalan siya ni Hiram ng barko at mga bihasang magdaragat na mga ngasiwa niya. Pumunta sila sa Ophir kasama ang mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibinigay nila kay Solomon. No, hindi po ito Pilipinas. Kung maglalakbay ka hanggang Saudi papuntang o hanggang panahon na naghahari si Solomon, aabutin ka ng taon-taon bago ka makarating sa Pilipinas. No? Kung sasabi mong Pilipinas, yung Ophir na tinutukoy sa Biblia, no? Hindi po yun, no? Hindi po yun. Ito pa ang in the 3 passages of the Book of Kings are carefully examined, no? It will be seen that all the information given respecting Ophir is that it was a place or region accessible by sea from Asian Geber on the Red Sea, hindi sa Pacific Ocean, no? Kung hindi sa Red Sea, from which imports of gold, almug trees, and precious stones were brought back by the Tyrian and Hebrew sailors. No, mga Hebrew sailors, no? Kung sasabi mo ang Pilipinas, ang Ophir, ibig sabihin yung mga Hebrew, mga Hudyo nakarating na sa Pilipinas during before Christ, no? Hindi po ganun yun, no? Wag po kayong maniniwala sa ganun, no? Ang ating pong mga ginagamit ay mga standard reference, no? Okay. Sabi rito, the author of the 10th chapter of Genesis certainly regarded Ophir as the name of some city, region, or tribe in Arabia. It is almost certain that the Ophir of Genesis is the Ophir of the Book of Kings. There is no mention either in the Bible or elsewhere of any other Ophir. And the idea of there having been 2 Ophirs evidently arose from the perception of the obvious meaning. The 10th chapter of Genesis on the one hand coupled with the erroneous opinion on the other that the Ophir of the Book of Kings could not have been in Arabia. Hence, we conclude that Ophir was in southern Arabia, hindi po Pilipinas, no? Upon the border of the Indian Ocean, hindi sinabing Pacific Ocean. Kung sinabi pang Pacific Ocean, possible na mapaniwala pa tayo ng mga Ophirian na to, no? Hindi. Ang sabi, no? Southern Arabia in the Indian Ocean, for even if all the things brought over the Solomon ships are not now found in Arabia but are found in the India. Yet there is an evidence that they once were known in Arabia, and moreover, Ophir may not have been the original place of production of some of them, but the great market of traffic in them. Walang tinukoy na Pilipinas. Yan ay nasa Smith Bible Dictionary. Kaya wag po tayong maniniwala na dito sa mga sinasabing mga Ophirian na ang Ophir daw ay Pilipinas. Hindi po. Ang sabi ng mga scholar, na mga dalubhasa, kung hindi daw nasa India ay nasa Arabian Peninsula, no? At ang sasakyan na dadaanan ay Indian Ocean, hindi Pacific Ocean, no? Ano ba yung ginagamit ni Brother Mel na libro? Ito po. Hindi po ako nag-iimbento. Babasahin po natin uli para malaman ng ating mga kaibigan. Ang sabi dito, no? Ophir. The land occupied by the descendants of Ophir, no? Yung binigay sa lahat. It is mentioned as the source of much gold, no? Genesis chapter 2 verse 11-12. Where Ophir's neighbors Havilah is cited for its good gold. Ophir in Arabia was not the only source of gold, but it may have been a way station for the ship of Tarshish, coming westward from the India if the apes, ivory, and peacocks. No, yung binasa natin mga talata. To say nothing of the almug tree had to come from India. These large ships were made around trip 1 in 3 years. No? 3 years yung round trip nila mula India, Arabia, papunta sa ni Solomon. No? Tapos, lalo na kung maglalakbay ka papuntang Pilipinas, di mas malaking taon ang gugugulin mo. No? No? Dito natin makikita, no? Kinakailangan po mga kaindi, mga kapanalig, mga kapananampalataya,
bago po tayo maniwala na ang Pilipinas ay sinasabi nilang ito raw yung Ophir na bansa na sinasabi sa Biblia, magsuri at mag-aral po muna tayo ng history at mag-research po tayo upang hindi po tayo mailigaw sa ating pananampalataya. Tuloy natin, no? Okay. He had come from India. These large ships were made the round trip in the 3 years. Could have voyaged from the neighborhood of Goa on the west coast of India to Ophir, and thence up the Red Sea and the Gulf of Aqaba or Ezion Geber, keeping in sight of Delhi in sight of land all of the way, although many of the ancients. Ito ang sabi ni Josephus. Including Josephus, historian, historian to na Hudyo, no? Including Josephus sa kanyang chapter 8 verse 64 sa kanyang sulat, no, sa sulat niya dun sa sulat ni Josephus, no, though of Ophir as being in India, sabi ni Josephus sa kanyang sulat sa antecedent yata ito, chapter 8 verse 64, sabi niya ganon, though thought of Ophir has been in India, the consensus of opinion today would have placed it as indicate above in Arabia. Although gold is not mined there today, Ophir was famous for its gold from very early days. Ayan, no? Hindi po Pilipinas, no? Ito po yung libro natin, no? Matagal na po ito. Actually, ito po ay matagal na, no? Na ito po ay na-print noong 1963, no? 1963 pa po ito na itong libro na to, mga antique na po itong libro na to. Kaya wag po tayo, ito pa ang isa tungkol sa Ophir, no? Kaya wag po tayong maniniwala na ang Ophir daw ay Pilipinas, no? Malabo po sa sabaw ng pusit yan. Sabi dito, Ophir, the famous gold producing region prominent in the Old Testament. It is located in southwest Arabia, in what is now known as Yemen. Ayan, ang kanilang rito, Yemen, no? Arabia daw, no? Yung isa sabi sa India, wala pong tinukoy kahit isa rito na Pilipinas. Kaya yung nagpapakalat ng Ophirian heritage ay Pilipinas daw, mag-isip-isip na po tayo kung maniniwala po tayo sa mga taong ito na bago lamang lumitaw upang iligaw ang ating pananampalatayang Katoliko. No? Sabi dito, no, it may have been included a part of the adjacent African seaboard. Yemen was famous for its gold mines, which are known to have still existed in the 9th century BC. Ophir was visited by the trading fleet of Solomon and Phoenicians. Solomon's navy was fitted out of Ezion Geber, no, yung binigay ko mga talata. Modern Tel El Khilafeh, excavated by Nelson Glock. Solomon used the copper of the Arava, smelted of Esron Geber as a stock in trade. His Tarshish or refinery fleet sailed down the Red Sea and spent part of 3 years to make the trip. Explainable by long hauls in excessively hot weather. In change for copper, Solomon's refinery fleet brought back not only the fine gold of Ophir, but silver, apes, ivory, and peacocks bitter. No? Gold of Ophir garnished Solomon's armor, throne, temple, and house of the forest in Lebanon. No? Doon kaya maraming nag-aangkat ng ginto doon dahil ang Ophir that time sagana sa ginto. No? Sa Arabia or sa India, no? Sabi ng ating sources, hindi po sa Pilipinas. At yung templo ni Solomon na pinagawa, no, mga rami dong mga inilantay na ginto po yung ibang mga nakapaloob doon sa templo ni Solomon at nanggaling yun sa Ophir, hindi po sa Pilipinas, no? Kung hindi ayon sa ating resource, either ito ay nasa India or nasa Saudi Arabia, no? No? Kaya wag po tayong maniniwala na sinasabi na ang Pilipinas daw ay Ophir, no? Hindi po totoo yun. Mga kaindi, mga kapanalig, mag-isip-isip po muna tayo para po tayo ay hindi maloloko, no? Sabi ni Elias Arsadon, patay na si Eli Soriano, no? So, hintayin po natin yung confirmation yan. Actually, makangina ko pa yan na-receive,
Pero intayin po natin, no? Unang-una, hindi po tayo natutuwa kung ito man ay totoo o nawala na itong si kapatid na Soriano, no? Hindi po tayo natutuwa, no? No, kahit na ginanon niya ang sa ating simbahan, ang tangi pong paalala ni Brother Mel, hindi po dapat tayong matuwa kung bakit nawala na kuno o namatay na kuno itong ating separated brethren, no? Hindi po tayo dapat matuwa, no? Bagkus ipanalangin po natin itong taong ito na patuloy na inusig ang simbahang Katoliko hanggang sa kanyang huling buhay, no, na sandali, no? Naway makatagpo siya ng awa at habag sa piling ng Diyos na ating Panginoong Jesucristo, no? Kung yaman itotoo na ang ating separated brethren na si Ves, ipanalangin po natin, no? No, hindi po tayo dapat matuwa dahil sabihin natin, ay wala na yung umuusig sa simbahan. No, hindi po ganun. Sabi nga ng ating Panginoon, ipanalangin natin ang mga taong umuusig sa inyo, no? Ipanalangin po natin ang taong ito, no? Na sana, no, sana sa kaibuturan ng kanyang puso, bago siya kunin ng Panginoon, ay nakapagsisi siya upang siya maging karapat-dapat humarap sa ating Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo, no? Hindi po tayo natutuwa kung yun mang balita na yun ay totoo. Ang dapat po nating gawin para sa kaluluwa ng taong ito na umusig sa simbahang Katoliko ay ipanalangin. Pray for him, not to condemn, but pray for him, no? So maraming salamat mga kaindi. Nawa ito pong ating channel ay malaki po nawa ang maitutulong sa inyo para po sa ikauunawa at ikaaalam at ikatututo natin sa mga taong patuloy na umaatake, sumisira at patuloy na nilaliglig ang ating pananampalatayang Katoliko. Kung meron po kayong gustong itapik natin na naririnig nyo sa ating mga separated brethren, bibigyan po natin ng kasagutan dito. Ang tinapik po natin ay Ophir, no? Ilang araw o ilang linggo na po itong inaano ng ng ating mga ka-indi, no, na yung Ophir daw talakayin. Ang sabi kasi nila Pilipinas daw yon, no? Hindi po, ayon po sa ating mga libro dito, no, sa ating mga source, ang Ophir po ay hindi po sa Pilipinas, no? Ang Ophir po ay hindi po sa Pilipinas. Uulitin ko po, ayon sa ating binasa, ito daw ay sa Arabia or sa India, no? Dahil kung titingnan ninyo ang Pilipinas, no, katakot-takot ng mina ang inabot nito, pero hanggang ngayon ang ginto natin marami ba? 'Di ba? Ang pag-unlad po ng ekonomiya ng ating bansa, ang pag-unlad po na ay depende po, ang ating kayamanan ay depende po sa stock ng ating ginto. Kung ilan po yung ginto natin, no? Doon po nakadepende. Kung di ako nagkakamali, no? Correction is needed but not insulted, no? No, nakadepende po yung ating ekonomiya sa antas ng sa kalidad o yung deposito ng ating ginto, no? Kung paano po ito malaki or malaki, no? Correct me po kung ako po ay mali, na doon po nakabatay, isa sa batayan ay yung ginto na namimina natin dito. Kung paano ang ating kabuhayan ay maganda dahil po sa ginto na namimina dito. Kaya pansinin nyo, no? Itong Saudi Arabia, napakalaki po ng kalidad ng kanilang ginto, even ang India. Pero yung ginto ng Pilipinas, ikumpara mo po sa karat nila, no? Magkaiba po. Kaya wag po tayong maniniwala na ang Ophir na tinutukoy at sinasabi nila at pinapakalat nila ay Pilipinas. Hindi po Pilipinas yung Ophir na tinutukoy sa Biblia. Dahil ang Pilipinas during the before Christ, hindi pa po kilalang Pilipinas yan. Ulitin ko po, kung nag-aral po kayo ng world history sa inyong high school, no? Iba't iba ang pangalan ng bansang Pilipinas. Yes, sabi ni Nena Jespi Jones, daming gold sa Saudi. Yes, dahil Arabia yan, no? At saka yung kanilang kantidad o yung quality nila ng ginto na mataas, no? Ang Pilipinas mo, marami pong katawagan niya, no? Pulo ng pag-asa, hardin ng Pasipiko, perlas ng dagat silangan, no? Ano pa yung iba ron, no? Perlas ng silangan, ayan. Hardin ng Pasipiko, ayan, no? Iba't iba po, puno ng Maharlika, tinatawag din yan that time, no? Ang Pilipinas po, kaya yan tinawag na Pilipinas, ay kung di ako nagkakamali, ipinangalan yan kay King Felipe ng Espanya during that time na dumating si Ferdinand Magellan dito, no? Kasama yung mga Agustinian priest na ipinangaral ang Kristiyanong Katolisismo. Kaya tinawag niyang Pilipinas galing kay King Philip
ng Espanya. Ayun po, kaya tinawag na Pilipinas. Kaya wag po tayong maniniwala na ang ophir na sinasabi nitong ating mga separated brethren ay Pilipinas. No? Amen. Itong pinapakalat na ating mga sa social media na ating mga kaibigan na ang sabi, pumana raw yung ating separated brethren na si Vesto. Kung totoo man yun, hindi po tayo dapat na matuwa, no? Kahit alam natin na patuloy itong umuusig sa simbahan, patuloy itong gumagawa ng paraan para siraan ang ating pananampalatayang Katoliko. Tayo pong mga Katoliko, kasama po natin siyang ipagdarasal naway makatagpo siya ng awa at habag sa piling ng ating Panginoong Diyos, no? Kaya nga, pag tayo nagdarasal, no, alalahanin po ang mga kaluluwa, lalong-lalo na yung mga nasa purgatory at walang nakakaalaala, no? So, mga kapanalig, no, huwag po tayong matuwa, no? Huwag po tayong matuwa kung nawala man ito. Bakit? Dahil kung hindi dahil dyan sa tao na yan, hindi tayo matututo kung paano natin didepensahan ang pananampalatayang Katoliko. Aminin man natin sa hindi. Kaya tayo nag-aral, kaya tayo nagsumikap, kaya tayo patuloy na nag-aaral dahil naririnig natin ang mga atake nitong mga separated brethren natin, lalong-lalo na kay Bes. Yun ang totoo. Magpasalamat tayo din minsan sa taong ito, no? Kung hindi dahil sa taong ito na umaatake sa simbahan, maraming mga Katoliko ang hindi matututo na dumipensa ng kanilang pananampalataya. Tama po ba ako, mga kapanalig? Di ba? Nang dahil dyan, namulat tayo, natuto tayong mag-aral, natuto tayong dumepensa, may nagawa din itong taon ito upang ang ating pananampalataya ay magising. Ang ating matutulog na pananampalataya ay mabuksan dahil sa paninira ng mga taong ito, ang ating pananampalataya nabuksan. No? Kaya nakatulong din po yung ginagawa nitong paninira upang patuloy tayo magsaliksik, mag-aral, at halukayin ang lalim ng ating pananampalataya. May naitulong yan sa atin, no? Yung kanyang paninira, kung titingnan mo, negative yan. Pero yung positive niyan na nakapaloob doon maraming mga Katoliko ang namulat kung papaano dumopensa, kung papaano ipaglaban, kung papaano ipagtanggol ang ginagawa niyang atake sa ating simbahan. May naitulong yan sa maraming Katoliko na tamad noong mag-aral, tamad magbasa ng Bible, tamad magbukas ng CCC, pero dahil sa taong ito, nabuksan ang ating isipan upang ipagtanggol, ipagsanggalang ang pananampalataya na kanyang inaatake. Yun ang positive side nun. Negative man na tinitira ang ating simbahan sa ginagawa niya, pero ang positive nun sa pamamagitan nun, nabuhay, nagising ang ating pananampalataya na natutulog. No? Kaya hindi natin dapat ito i-condemn, no? Do not condemn but pray for him. No? Yun po ang aking maibibigay sa inyo. No? Huwag po tayong matuwa. No? Bagkus ipanalangin natin ang taong ito na makatagpo ng awa at habag sa piling ng ating Diyos sa kanyang kaharian. No? Hindi natin malalaman na sasabihin pa lang iba dyan, naku baka na punta yan sa impyerno kagaya ni Judas, ganyan, kagaya ni FIM, ganyan, no? Huwag po tayong mag-condemn, hindi tayo Diyos, no? Alam ng Diyos kung saan dapat sila ilagay, no? Huwag po tayong sasabihin, sigurado nasa impyerno yan, sigurado sinusunog. Hindi po ganun ang Diyos, no? Tandaan natin, ang Diyos hanggang sa kahuli-huli ang hininga mo, ikaw ay nagsisi, ikaw ay nagbalik loob, bukas ang Diyos para ikaw ay tanggapin, no? Tandaan mo yan, no? Kaya kung sasabihin natin mga notorious na kriminal, mga mamamatay tao na namatay ng bigla-bigla, wag tayong mag-isip na nasa impyerno yon dahil hindi natin alam kung saan sila dapat ilagay ng Diyos, no? Malay natin nakapagsisi hanggang sa kahuli-hulihan. Ang sabi nga ng Diyos, ang aking habag, ang aking awa sa taong maraming kasalanan kapag nagbabalik loob ay mas malaki pa at malawak sa karagatan. Ganon ang awa ng Diyos. Kaya mga kapanalig, kung totoo man na itong ating kaibigan sa kaibayo sa pananampalataya, bagamat tinitira, sinisiraan sa kanyang mga TV station ang ating pananampalatayang Katoliko, wag po tayong matuwa. No? Wag po natin siyang kondenahin. But uulitin po ni Brother Mel, ipanalangin natin ang taong ito naway makatagpo siya
ng awa at lalong-lalo na sa mahal na ina ni Jesus na kanyang sinisiraan, na kanyang pinagbibintangan ng kung ano-ano, naway maawa din ang ating mahal na ina na siya ay arugain dahil alam niya na ng mahal na ating ina na ginaganon siya, ang ina hanggang sa kahuli-hulihan na humingi ang kanyang anak ng patawad, tutulungan niya na to para sa kanyang anak, no? Kaya wag po tayong magko-condemn sa taong ito na dahil sa taong ito, inuulit ko, maraming Katoliko ang nabuksan ang isipan para mag-aral, ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko. Kasama na po dito yung mga nanonood sa ating In Defense of the Truth. Aminin mat natin sa hindi, kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nandito para makaalam, makapagpalago ng ating pananampalataya dahil sa naririnig nating kabi-kabilang atake sa ating pananampalataya. Nagising tayo dahil sa panunuligsa ng isa sa taong ito na sumisira sa ating simbahang Katoliko. Amen? Malaki rin ang naitulong niyan para gisingin tayong mga Katoliko na natutulog sa pananampalataya. Sabi nga, tayo yung higanteng natutulog na ginising, no? Malaki din, no? Malaki kung titingnan mo. Wag po natin tingnan yung positive dahil wag po natin titingnan yung negative na ginagawa niya. Ang tingnan natin dahil sa negative na yon, nabuhay, nabuksan ang maraming Pilipinong Katoliko even sa ibang bansa na nag-aral upang depensahan ang ating pananampalataya. Nang dahil sa ginagawa nilang paninira, doon ang simbahang Katoliko nagising, ang mga miyembro nito natutong magbuklat ng Bible, natutong magsaliksik, natutong mag-aral at magsaliksik ng ating pananampalataya, no? Amen, no? So maraming salamat sa inyo mga ka-Indi, no? So basahin ko po yung inyong mga comment dito mga ka-Indi, no? Pasensya na po kayo kung di ako nakapag-live doon sa ating no, kasi medyo hindi ko pa gama yung ating na yun. Dito muna ako sa sa data, hindi ko pa gama yun, no? Sabi ni Kerwin Roland Zapata, okay naman po bro. Lorna Fehel, hello Bromel, okay po ang sub. Hercules Everdon, okay naman po ang sub. Andrew Menor, okay po ang sound. Round, sabi ni David Ipo. Prinsesa ng buhay ko, okay po ba matching from Jeddah, no? Benji Villamarin Villarreal Sr., okay po Bromel Crystal from Qatar, God bless. Joel Lirio Marte, good morning po dyan Bromel, okay. Sheila Cortez, ayan na. Okay, Eddie Gutierrez, magandang gabi Bromel at sa lahat, God bless us all, no? Bagong gupit lang si Brother Mel, kaya hindi na ako nagsomblero. Okay. Lorna Pehel, ang mga India, ang lalaki at malapad makakapal ang kalang suot na gold. Yes, kaya nga ang sabi ng ating source at ang ating mga reference, either ito ay Arabia or India, walang sinabing Pilipinas. No, wag po tayong maniniwala doon, no? Sabi ni Lorna Pehel, no? Dena Jones Desby, glory to God. Rowena Sabalbaro, opo, maraming kumakalat na chismis. Yes, okay. Kahit naman itago nila yan, lalabas at lalabas din ang katotohanan niya, no? Okay. Rowena Sabalbaro, Operian Conservatory Heritage yan para maraming views sa YouTube channel nila, no? No, ito po, sana mapanood din po nila to na hindi po Pilipinas ang Ophir, no? Ayon sa ating reference, ito po ay sa Saudi Arab o sa Arabia or sa Indian, no? Sa India, no? Okay. Eddie Gutierrez, kumusta po mga sis Nena? Lorna, wala si Bro Chan. Okay. Kamusta po? Sabi niya, Nena Jones, okay lang po. Saving Grace. Fernando Pasione, ito yung group ng Gold Culture. Amen. Patay na si Soriano, sabi ni Bro Elias. Ipag-free natin. Opo, patay na. Eddie Gutierrez, seryoso ba yan? Yes, sabi ni Bro Elias. Nena Despidiones, naka-live ang ADD sa YouTube at PB pero parang replay lang. Yan? Pre-record lang yon, no? Nena Jones, pre-record yung napapanood mo. Hindi na live yon. Okay, Saving Grace, rest in peace, best, no? Sabi ni Benji Villarreal Sr., totoo po ba yan? Saving Grace, yes. Rowena sa Salvador, let's pray for his soul. Yes, Bromel, amen. Saan galing ang balita? Okay, sabi nga natin, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Kaya kahit itago at itago nila yan, lalabas at lalabas yan. No? Amen. Hindi na maubos yan. Meron pa ding lilitaw namang uusig, no?
Yan po, kaya po nagkaroon ng mang-uusig, kaya po nagkaroon ng maraming mga umaatake sa sambayan para tayong mga Katoliko ay patuloy na mag-aral, patuloy na magsaliksik, at patuloy na depensahan ang ating pananampalataya. Aminin man natin sa hindi, nang dahil sa mga taong mang-uusig na to, natuto tayong magbuklat ng Biblia, natuto tayong magsaliksik, natuto tayong mag-aral para depensahan ang ating pananampalataya. Yun ang magandang nagawa nila para sa ating mga Katoliko. Amen. Sabi ni Elias, ang galing ang balita. Ayun, nagbigay si Wispro Elias ng kanyang link. Ram DV Managan, sure po, kailan po patay na talaga. Kung totoo man yan, sakali bata pa yun, wala pang 80 years old. Chewing ko 87, malakas pa rin. No? Kaya patuloy lang na patatagin at pag-aaral para hindi mauto. Yes, salamat Sheila Cortez. Correct. Ang daming gold sa Saudi. Yes, Sheila Cortez, he is 74 years old. No? Okay, no? Sheila, okay. Arian Lopez, good evening, Bromel. God bless you po. Pag-pray na lang natin kasi kapwa Pilipino naman si Ves. Okay. Onil Sibro, patay na daw. Soriano, any thoughts? Any thoughts, bro, about Soriano's death? Neno Despediones, kaya nga bayang Magiliw, Perlas ng Silangan. Wala namang sinabi, ginto ng Silangan. Yes, hindi kilala ang Pilipinas during that time na ito ay tinatawag na Perlas ng Silangan. Gaya ng unang akong topic, no? Ang Pilipinas kaya tinawag na Perlas Silangan dahil dito naging sentro ng kalakalan sa Asya, hindi sa buong mundo, sa Asya. Okay, kaya tinawag itong Perlas ng Silangan, no? Hindi po ginto yung mga pinagpapapalit doon, yung tinatawag nating mga kalakal, no? Okay. Sierra Cortez, magpamisa po daw. Okay. Bro, patay na daw Soriano. Any thoughts? Okay. Correct, tama, sabi niya. Tama po talaga, Bromel, sabi ni Arian Lopez. Amen. Onil C, bro, hindi tayo sa patay ni nakatawan ang pinagdadasal natin, di ba? Kundi sa kaluluwa para sa kaligtasan ng kaluluwa, palinaw naman, bro. Yes, hindi yung corpse o hindi yung kanyang body ang ating pinagdarasal. Kung hindi yung kaluluwa na nasa katawan na lumabas sa kanya o yung espiritu niya na humiwalay sa kanyang katawan, yun po yung ating pinagdarasal. Dahil yung patay na yan, hindi na po siya yan, no? Hindi na po siya yan. Kaya ang tawag yan, mga labi ni, no? Mga labi ni. Labi na lang niya yan, pero hindi na talaga siya. Ang talagang siya, yung buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, binawi niya, yun talaga siya. Ito ay image lang to, no? Yung likeness natin, pagharap natin sa Diyos kung tayo ay karapat dapat sa kanya, image and likeness, no? Ito ay image of God, yung likeness natin, yun ang nawala ni Eva at Adan sa paraiso. Yung sanctifying grace. Yun ang mayroon dapat tayo kung hindi nagkasala ang ating si Eva at si Adan, no? Okay, ang pinagdarasal natin yung kaluluwa niya o yung kanyang spirits, hindi yung kanyang body, no? Okay. Benji Villamarin Villarreal, sabi niya, Tumpak Bromel, amen. Bro, hindi tayo patay ng katawan. Yes, sabi ni Onil C. Ging Meg Labredo Silva, amen. Salamat, best, kasi naging very proud Catholic ako at marami akong natutunan. Yes, no? Kung hindi dahil sa taong ito, maraming mga Katoliko ang hindi mag-aaral ng kanilang pananampalataya, no? Sa kabila ng pag-uusig at pagtuligsa sa atin ng ating kaibigang ito, maraming mga kabataan, maraming mga Pilipino at mga taga-ibang bansa na muling sumigla ang kanilang pananampalataya para depensahan ang ginagawang pag-attack nito sa ating simbahan. Kaya malaki din ang naiambag nito sa ating pananampalataya. Negative kung titingnan mo, inaatake ang simbahan. Positive nang dahil sa kanyang pang-atake, marami ang gustong dumipensa, marami ang gustong matuto, marami ang gustong depensahan ang ating pananampalataya. Ulitin ko, pray for him, not to condemn. Amen. Maikli ang buhay. O'Neil, bro, hindi tayo sa patay. Yes. Ramdi Banaga, Bromel, tama ba yung teorya ng isang Katoliko din na sa billion planet sa kalawakan itong mundo lang natin ang may tao? Kasi noong tinapon si Satanas mula sa langit, siyempre daw tao daw pupunta nila. Unang-una, wala pang napapatunayan sa ibang planeta, even ang mga NASA, no, National Aeronautics Space Administration, na wala silang nakikitang buhay na kagaya natin doon. Yung mga alien na yan, yung alien nation, yung ano pinapakita sa TV, gawa-gawa lang yan, no? Ikaw, pwede kang tawaging alien. Pag ikaw nasa Pilipinas, pumunta ka ng Amerika, ang tawag sa'yo alien, no?
Pumunta ka, halimbawa, ikaw ay nasa Amerika, pumunta ka sa Pilipinas, nag-migrate ka doon, ang tawag sa alien, no? Doon nakuha yung salitang alien, no? Kaya makikita mo yung ET extraterrestrial, no? Gawa-gawa lang po yan, no? No, gawa-gawa lang ang tao nilikha sa kalarawan ng Diyos, no? Ngayon kung sasabihin mo yung alien, mayroong mga alien, saan nilikha ng Diyos yun? Sa kalarawan niya ba yun? Hindi, no? Wala pong alien, no? Mayroon po yung yung sa TV, yung mga sa sine, yung mga science fiction, no? Gawa lang po 'yan ng mga Hollywood director, no? Wag po tayong maniniwala. Kung gusto niyo pong maniwala kung totoo may alien, magpunta po kayo sa YouTube, na bisto na yung mga UFO, yung mga ganon, hindi po yun mga gawa-gawa lang din po nila yun. Banood po kayo doon, binisto na po yun, no? Kaya ulitin ko po, kahit ikaw pwede kang maging alien kung ikaw ay galing ng Pilipinas, pupunta ka sa ibang bansa, alien ang tawag sa iyo doon. Okay, okay. O kaya ang tawag sa iyo doon ay TNT, hindi yung talk and text, tago ng tago, no? Okay. Fernando Pasione, tama bro Mel, may natin baga instrumento si Bes para matuto mga Katolik na walang alam, kaya pagdasal din natin siya. Amen. Bro, hindi tayo. Okay, bro. No, okay. Sabi ni Elias Arsardon John, dahil sa pag-atake ni Eli, nagsumikap akong humanap ng sagot. Kaya natuto akong mag-apologetics. Amen. Yun ang nagagawa niya, no? Yun ang nagawa niya sa atin, no? Negative side, titingnan natin. Inatake ang simbahan. Positive side, nag-aral tayo, natuto tayo para depensahan yung kanyang atake. May nagawa yung pagiging negative na atake niya sa atin para tayong mga Katoliko ay mag-aral, palaguin ang ating pananampalataya. Yun ang ating tingnan, no? Huwag yung kanyang ginawa sa atin. Ang tingnan natin kung paano tayo natuto, paano tayo nag-aral, paano tayo nagsaliksik sa ginagawa niyang pang-aatake. Kaya, pray for him. Okay, sabi, hello po, watching from Scotland, Ging Meg Lubrido Silva, salamat. Okay, Ram Di Venagan, mga nagtuturo ng salita ng Diyos atin, dapat nating tularan tulad ni sabi 7:37, glory to God, no? Glory to God. Salamat, no? Huwag niyo po akong idolin, no? Parehas lang po tayo po ay mga makasalanan, no? Ang inyo pong tularan, yung karunungan at kaalaman na binigay sa atin ng Diyos. Pero yung pagkatao ko, si Brother Mel, hindi ko po sasabihin ako po ay banal at santo. Alam ng Diyos kung ano at sino ako. Ako ay taong makasalanan, kagaya niyo rin na makasalanan at nagpupumilit na maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng tao. Amen. Saving grace, baka Yamasita Gold yun. Totoo nga po, kaso not authorized yung post na yun ng ADD. Okay. Ipagdasal na lang natin. Totoo nga po, kaso not authorized. Okay, sabi niya. Bro Elias, ang nagsalita si General, kaya legit yun. Okay. Arian Lopez, Bro Mel, di ko po kabisado ang verse, pero may nakausap akong born again na nakasad doon sa verse na yung anyo daw ni Jesus ay hindi yung anyo na nasa picture natin. Kasi ang wangis daw ni Jesus nung nabubuhay siya ay hindi daw po yun ang itsura daw ni Jesus. Unang-una, kung yun ang hindi itsura ni Jesus, titingnan mo yung mga nakadrawing sa mga catacombs, no? May mga pictures sila, yung mga early Christian church. At itong si Justin, no? Yung Emperor Justin, during the 6th century, nagpagawa ito ng malaking statue na bronze, no? Na si Jesus. Giniba lang to ni Leo the Assyrian III, no? No, yung mga coins, meron din pinagawa si Justin the Emperor na that time, pinagiba lang yun ni Leo the Assyrian during the time ng iconoclasm, no? Meron na silang picture noon, no? Ano ba ang picture ni Jesus? Makababasa niyo yan sa Isaiah, no? Na yun yung tinatawag na suffering servant, yun ang kanyang itsura. Kung ano ang naging itsura ni Kristo nung siya ay naghihirap. Basahin natin yung Isaiah, no? Napakaganda nito. Kung ano yung naging itsura niya, yung tinatawag nating suffering servant. Sabi dito ng Isaiah, kung di ako nagkakamali, chapter 52 or 53 ba? Tingnan natin. Chapter 53, tingnan natin dito. Para makita natin yung suffering servant. Sabi dito sa 53, Isaiah 53, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdaras siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya, binaliwalaan niya siya na parang walang kabuluhan.
Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iparusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na diranas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Yan ang itsura ni Jesus during that time ng suffering servant. No? Dugo-dugo, gagayan. Kaya nung pinako doon, ganun-ganun ang makikita mo sa sinasabi ng Isaiah 53. Yun yung tinatawag na sa Hebrew na Eved Yahweh or suffering servant. Yan ang sagot natin. Okay? Eddie Gutierrez, Elian. So maraming salamat. So muli, thank you very much sa mga kaindi natin na matyagang naghihintay. Siguro ganitong oras tayo magla-live para okay yung ating signal, ano? At hindi napuputol, no? Hayaan nyo po, sa susunod na mga araw ay ganitong oras na po tayo magla-live. Tiyaga-tiyaga lang po, ako okay na, sanay na ako mapuyat. So muli, maraming salamat. Paalala ni Brother Mel, no? Kung tayo ay ginano ng mahabang panahon ng taong ito na tumutulig sa simbahan, patuloy po nating ipagdarasal na may makatagpo ng awa ang taong ito. Nang dahil sa taong ito na naninira sa ating simbahang Katoliko, marami ring Katoliko ang nagising sa kanilang pananampalataya, nag-aral, bumuklat ng Biblia, dinipensahan ang Catholic faith. Yun ang positive sa naging feedback sa atin ng kanyang pagiging attacker sa ating pananampalatayang Katoliko. Mga kabataan, naging masigla sa pagdepensa sa mga pinapakalat niyang attack para sa ating simbahan, babae, lalaki, may mga edad na, no? Lahat, no? Nag-research, pumunta sa mga channel ng mga Catholic faith para depensahan. Kung wala ito, siguro baka nandoon natutulog na tayo, kung ano nang ginagawa, no? Kaya malaki din ang naging ambag ng kanyang ginagawang pag-atake para sa ating simbahang Katoliko, para tayo ay tunay na mag-aral, tunay na magsaliksik at patuloy na didepensahan ang ating Catholic faith, no? Ulitin ko po, lahat po tayong mga binyagang Katoliko ayon sa ating CCC ay may karapatang ipagtanggol at may responsibilidad na ipaglaban ang ating pananampalataya. So muli, maraming salamat. Inuulit ko po, ipagdasal natin yung mga taong aking binanggit, no? Si Brother Noel na muling naway puluyan ang kanilang pagaling, si si Sister Fresi, si Sis Lourdes, si Edward, si Brother Alex, si Christina Fatashni, Margie Co, Juliet Cabuntin, Jess Villarina, Kokoy Cruz, Anwar Iqbal, no? Na ipagdasal po natin sila, no? Naway ang kagalingan, ang kanilang mga hininging intensyon, no? Naway gumaling po sila spiritually and physically, no? Lalo-lalo na yung mga COVID patient nating mga kapabayan, mga kapanalig, at lalo-lalo na yung mga frontliners. Muli, maraming salamat sa inyo mga kaindi, lalo-lalo na sa mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng material, financial, spiritual, upang patuloy tayong bigay ng maraming mga kaalaman tungo sa ikauunlad at ikalalago ng ating pananampalataya. Nandito tayo para muli ipagtanggol, makaalam at ipahayag ang katotohanan ng ating simbahang Katoliko. Gaya ng ating kaibigan na sinabi ni Elias, no? Marami pang lilitaw, yes, naliligligin ang ating pananampalataya. Pero hindi nila ito mayayanig, no? Ang sabi nga ng ating Panginoon, ang tayo na inayos sa batong, ang bahay na itinayo sa bato, dumating man ang mga unos, dumating man ang mananatili itong nakatayo at kailanman ay hindi magigiba. Dahil ito ay itinayo sa bato. Tandaan natin, tayo ay itinayo sa bato ayon sa Mateo 16. You are Peter, upon this rock I will build my church. Pero ang sabi ni Jesus, pag sa buhangin, dumating man yung unos, bagyo, tumutumba. Pero ginarantya ni Jesus, even the gates of hell shall not prevail against it. Amen. So maraming salamat. Ito po si Brother Melchor na nagsasabing tindigan ng tama, ipaglaban ang katotohanan. Viva Iglesia Katolika, Viva Cristo Rey, Ave Maria, Gracia Plena. No? Maraming salamat. Kung meron po tayong mga katanungan, meron po tayong
gustong i-topic na lilinawin, magbigay po kayo ng PM or text nyo po kami sa In Defense kung ano po ang gusto nyong linawin na topic. Bibigyan pong kasagutan yan ni Brother Mel sa abot ng kanyang mga kakaya. Hanggang sa muli, good morning, good afternoon, good evening sa lahat na mga nanonood sa atin, ng mga ating mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na suporta. Hindi ko na po i-mention ang inyong name. Maraming salamat. God bless us all. Mabuhay po kayong lahat dyan. Amen. Amen. Bye-bye po. Hanggang sa muli. Salamat sa Diyos.